Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga sa bawat isa. Ako po si Pastora Regine Joy L. Rosales from CRC Calamba Daughter Church at ako po ang inyong makakasama sa umagang ito para sa ating Tinapay mula sa langit. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Praise God, Hallelujah Jesus. Maraming salamat po sa umagang ito na binigyan niyo po kami ng panibagong opportunity at panibagong buhay upang ikaw ay aming papurihan. Sa mga oras na ito, itinatas ko po sa inyo ang aming programang Tinapay mula sa langit. I pray na i-open niyo po ang puso at isipan ng bawat isang nakikinig at kasama namin sa umagang ito. Nawa ang mensahe aming pag-aaralan ay maging kalakasan at pagpapalang spiritual sa bawat isa. Sa inyo na po namin itinitaas ang gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang The Execution of a Sabbath Violator. At ito ay mababasa sa Numbers chapter 15 verses 32 to 36. Nakasaad dito, while the Israelites were in the wilderness, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, and they kept him in custody because it was not clear what should be done to him. Then the Lord said to Moses, "The man must die. The whole assembly must stone him outside the camp." So the assembly took him outside the camp and stoned him to death as the Lord commanded Moses. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay isang halimbawa ng verses 30 to 31. Kung babalikan natin yung dalawang naunang verses, ating mababasa na nagbigay na ng warning ang Panginoon na kung sino man ang magkasala ng sinasadya ay ititiwalag sa sambayanan dahil isa itong paglapastangan sa ating Panginoon. At kung sino man ang lumabag sa kanyang mga kautusan ay nararapat lamang sisihin sa kanyang kamatayan. Sa verses 32 to 36, ang lalaki ang nahatulan ng Panginoon na pagbabatuhin hanggang siya ay mamatay bilang resulta ng kanyang pangangahoy sa araw ng pamamahinga. Alam naman ng buong Israel ang kahalagahan ng araw ng pamamahinga o Sabbath day. Dahil ilang beses na silang pinaalalahanan ng Panginoon tungkol sa kahalagahan nito at kung ano ba ang magiging resulta kapag ito ay kanilang nilabag. Ating mababasa sa Exodus 31 verses 14 to 15, "Observe the Sabbath, because it is holy to you. Anyone who desecrates it is to be put to death. Those who do any work on that day must be cut off from their people. For 6 days, work is to be done, but the 7th day is a day of Sabbath rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day is to be put to death." Itong reminder na ito ay muling inulit sa Exodus 35 verse 2. Despite of this clear instruction and warning from the Lord, naglakas loob pa rin ang lalaking suwayin ang kautusan ng ating Panginoon, kung kaya't siya ay nararapat lamang mamatay. Dito, pinakita lamang na bilang mga Kristiyano, napakahalaga na ating sundin at isapuso ang lahat ng kautusan ng ating Panginoon. At huwag nating isipin o subukan na lumabag sa mga kautusang ito dahil sa oras na tayo ay lumabag sa kanyang mga kautusan ay mararanasan natin ang mga consequences ng ating pagsuway. Tulad na lamang ng lalaki sa ating storya na binreak ang Sabbath law na naging resulta ng kanyang kamatayan. Maliban dito, pinapaalalahanan din tayo ng ating Panginoon regarding the importance ng Sabbath day o sa ating panahon ay ang araw ng linggo. Tulad na lamang ng kung paano ginawa ng Panginoon ang ating mundo sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 araw siya ay nagpahinga, tayo naman ay binigyan din ng Panginoon ng 6 na araw mula Lunes hanggang Sabado upang ating gawin ang ating mga responsibilidad sa trabaho, sa school, o kaya sa iba pang bagay. At sa ika-7 araw, ito naman ang araw na dapat ilaan natin para sa ating Panginoon. This is the day na tayo ay nagkakatipon-tipon sa ating mga bahay-sambahan to worship Him at sama-sama tayong mag-aaral ng kaniyang mga salita. Sa ating pagtatapos, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Salamat po Panginoon sa mensahe na aming napakinggan sa umagang ito. Nawa itong mensahe na aming napakinggan ay tumimo sa aming mga puso at isipan na aming pahalagahan at huwag naming subukang tumaliwas sa inyong mga kautusan. I pray na ang mensahe na aming napakinggan ay magkaroon ng application sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Salamat po ulit.
at sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Let your will be done in our life. Binabalik na po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakilang nararapat lamang po sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas sa ganap na 5:30 a.m. para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating i-share ang video na ito sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapamilya upang sa gayon ay mas marami pa ang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga po sa bawat isa and God bless everyone. Thank you.